Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, it's when I'm with you. I come alive, a taste full of color. I dance through the night when I see.
Blessed Sunday, SGC. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po'y magsitayuan at tingin po tayo sa ating kanan at sa ating kaliwa. Sige po, batiin niyo po sila ng good morning. Sabihin nyo you look good today. Diba? Give them the nicest words, sweet words para sa lahat. Diba? Alam niyo po lahat po tayo ay deserve makarinig ng mga uplifting words dahil sa napaka problematic at stress na mundo na meron po tayo, di ba? And it's the first Sunday of the month. It's August 3. Sino dito may mga pasok na sa school? Pasok. Okay. Alam niyo, itong mga huling araw, nag-matter sa akin yung sinasabi lagi natin na rest. Yung sinasabi sa atin na hindi dapat tayo magpagod. Kasi recently, naisip, meron ako situation na wherein na yun talaga sa una, alam mo, parang mapapawaw ka, kumahagat ka. But at the end of the day, mapapagod ka. Na minsan, sa buhay po natin, di ba may mga panahon na pag excited tayo, ganadong tayo, tapos late lang natin marirealize na parang nakakapagod pala. Kumbaga yung mga tipo, mga decision mo na sa dulo mo lang marirealize na, o nga no, hindi ako nagtanong, hindi ako nagpa-consult, hindi ko siya pinag-pray. And that time, doon ko lalo na intindihan yung sinasabi ni Paul sa atin, ni Apostle Paul sa atin na grace. And sa narinig natin preaching sa church every Sunday, na dapat ibibigay lang natin kay Jesus. Kumbaga hindi lang tayo nagbibigay ng mga daladalahin natin kay Jesus kapag tayo ay bigat na bigat na, kundi also in our highest moments, not in just our lowest moments. Kasi when we do decisions, mga decision po na ma-overwhelm tayo, na di natin pinagpipilit, di natin tinatanong, di pa natin agad marirealize na, ay, effort ko pala yun. Sino po dito may mga decision sa buhay dati na, sige, pero at the end of the day, ay, mali pala. Di ba? Meron po tayong mga ganon. Ang dami nating mga ganon. Lalo na sa mga, halimbawa na sa mga, for example, may mga students tayong kasama dito So, halimbawa, magre-recitation, review ka. Kaso yung tinanong, yung pang next lesson. Di ba sabi mo, ay sana di na lang ako nagtaas ng kamay. Di ba yung mga ganon tayong sitwasyon? Same thing din with life. Same thing din sa mga daily life decisions natin. Na sometimes we just say yes, but we never ask for advice or for consult. And at the end of the day, papagod po tayo. And that's what happened to me recently. And so this morning, sa ating pong pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa Panginoon at pagtanggap ng mga bagong revelation sa Kanya. Can we all just bow our heads, close our eyes? Kausapin po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Sabihin niyo po lahat ng mga bigat at hinanain niyo sa buhay. Pati yung mga desisyon na gusto niyong gawin. Na, kumbaga sa tingin mo maganda, nakaka-excite, nakakagana. Let's ask for God. Let's ask God for guidance. Let's ask God for advice, for a sign. Let's ask God to lead us in those right decisions. Panginoon, kayo po'y lumalapit sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Maraming bagay, maraming panahon na hindi po kami lumalapit, kundi kami po nagdidesisyon. At kapag kami po ay sumablay, kami ay nakaranas ng takot, ng pagod,
doon kami lalapit sa iyo. So, ngayon, Panginoon, kami po ay nananalangin na ipaalala niyo po sa aming puso at sa aming isipan, Panginoon, na in our highs and in our lows, we ask of your guidance, of your wisdom, and of your leading, Panginoon. Minsan nakikita na namin yung outcome nito, minsan hindi pa, Panginoon. And I pray in the name of Jesus, makita na po namin ito, Panginoon. Makita na po namin ito, Lord. Help us, Lord, to see. Help us, Lord, to discern those decisions, Lord. And lagi po kami paalahan ng Panginoon na ito po'y ginagawa namin para sa iyo. Dahil kapag kami ay nakatutok sa iyo, kami ay mapapayapa at hindi mapapagod. So sa ngayong umaga pong ito, habang tayo po'y nananalangin sa mga on-site attendees and sa online, kung nasa man po kayo, let's just focus on Jesus right now. Think of the great things He has done in our lives. And think of the great things that He will do in our lives. Just take time to worship God. Take time to thank Jesus this morning. Hallelujah, Lord, we thank you. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kung wala ka mang maisip, wala ka mang makita o maramdaman na ginawa ng Panginoon sa iyo, you ask Him to reveal those things, na ipakita niya sa iyo, na natanggalin ka niya sa distraction ng kalaban. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoon po ay lagi nandiyan dyan. It's just na tayo po ay blinded, tayo ay distracted with what the devil is doing. Ayaw ng kalaban na makita niya, na makita natin ang ginawa ng Panginoon. So just lift our hands, taas natin kamay, tayo po magpuri sa Panginoon umaga. Dahil siya ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Marapat purihin at luwalhatiin ngalan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin at luwalhatiin kabanalan mo, Panginoon. Diyos, ikaw sambahin, marapat purihin at luwalhatiin ngalan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin at luwalhatiin kabanalan mo, Panginoon. Halina't tayo'y magawitan, papuri sa kaitaas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman.
Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin. Diyan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin. Amo, Panginoon. Tayo'y mag-awitan, papuri sa kahit taas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Dakila't tayo'y mag-awitan, papuri sa kahit taas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Mag-awitan, papuri sa kahit taas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Sige po, sabay-sabay tayo. Na tayo'y mag-awitan, papuri sa kahit taas-taasan, dakila't makapangyarihan, Magpakailanman. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay natin awitin. Hey! Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa kahit taas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. na tayo'y mag-awitan, papuri sa kahit taas-taasan, Dakila't kapangyarihan, magpakailanman. Na tayo'y mag-awitan, papuri sa kahit taas-taasan, dakila't makapangyarihan, Sige po, sa malakas, makulit pagsamba sa kayo ngayong umaga ito. Hallelujah, hallelujah. Sige, sabay-sabay natin pala pa. Hey! Hey! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sige po, sabay-sabay. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Hey! Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. At ang mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw. Sige po. Sa tugtugan, sa sayaw, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat ulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sambahin ka, Yahweh. Hey! Sambahin ka, Yahweh.
ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Hey! Di palakpak tayo sa Panginoon kay Maga. 2, 3, hey! Wala kang katulad, O Diyos. 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 Wala kang katulad. Katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Isa malakas na papuri sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Sige po, tayo po'y patuloy na umawit ng papuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuni pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuni pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo magtungo sa ating susunod na awitin, meron po ang gustong basahin sa inyo isang verse. Ito ay mula sa 2 Corinthians 5:21 sa NKJV muna.
ito po isa sa mga verses na nagbago ng buhay ko. Nagkaroon ako ng ibang paningin kay Lord. For He made Him, God made Him, that is Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Sa Tagalog, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tara niyo po yung line na yan Siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo ba po yun? Tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos hindi dahil sa ginawa natin, but because of what Jesus did on the cross. Naniniwala ba po tayo doon? Pag sinabi po natin kasalanan, di lang po yan, pati po yung sakit, pati yung mga negative things, pati yung mga mangyayari pa lang, lahat yon dinil ng Panginoon Jesus sa krus. Ngayon kaya tayo, meron tayo freedom, nakapunta tayo in church, nakapagpuri tayo, nakakasama natin ang bawat isa, it's because of what Jesus did on the cross. Kaya tayo merong assurance, kaya tayo ay malaya na makipag-usap sa Diyos Ama dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Kaya ngayon po ko kayo may nararamdamang bigat na kasala ako, may nagawa akong mali. Well, that's good thing na nakita niyo po. Nakita natin na tayo po ay nagkamali. But let's not dwell on that. Magmuni-muni po tayo sa kung ano pong ginawa ng Jesus sa krus. Isipin niyo, nang dahil sa mga ginawa natin, sa lahat. Kasi simula pa lang, pinanganak tayo, makasalanan na tayo Si Jesus ay naging kasalanan para tayo maging tuwid sa harapan ng Ama. Kung ang tawagin po na lagi natin naririnig ay divine exchange. Diba hindi ba ganun katindi ginawa ng Panginoon? Kumbaga yun na yun Mismo na yun Sabi nga ng mga Gen Z, OMSIM na yun Diba? And as we continue po sa ating pagpupuri sa Panginoon, alam niyo po ito, kaya sabayan niyo po kami. Sa kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, minayaran ng lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap, dusa, sakit, paghirap, at niligtas sa tulad ko. Hindi karapat dapat purihin ka, Jesus, sa krus, lubos iyong tinapos. Ngayon na lang ang iyong pag-ibig, nagpaka sa'kin, iniwang ang langit. Pang-abutin aking mundo, upang akinin kasalanan ko. Dakila ang iyong katapatan,
binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Hinabol mong ganap, dusa, sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad ko, hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus ang lubos, iyong tinapos. Dakila ang iyong katapatan, mapanghahawakan, mapagkailanman. Sa biyaya mo aking nakamtan, Kapatawaran at kaligtasan, sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap sa sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Huling ka, Jesus, sa krus lubos, sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat. Inako mong ganap sa sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad ko, hindi karapat-dapat. Huling ka, Jesus, sa krus lubos. hinako mong ganap, dusa, sakit at paghihirap, Niligtas ang tulad ko, hindi karapat-dapat. purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Sa kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat ng kasalanan ko. Hinako mong ganap, dusa, sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad ko, hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos, iyong tinapos. Sige po sa malakas, sa malakpak, papuri at pagsamba sa Panginoon ngayong gabi din. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, awitin pa po natin minsan pa. Sa kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap yung sa sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad ko, hindi karapat-dapat. Huling ka, Jesus, sa krus lubos. Sige po, sabay-sabay tayo. Sa Kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat
Saan pa? Just the voices we sing. Sa kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat ng kasalanan mo. Inako mong ganap doon sa sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Iyong tinapos. Hallelujah. Yan po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang lahat? Ngayon po ay darako tayo sa ating communion. Okay? Bawat isa po sa atin ay may dalang kwento. Ano po? Nangyari sa atin sa loob ng isang linggo. Malungkot, mahirap, challenging, di ba? Okay? But then ngayong araw, kami man po ay we look forward to meeting you bilang isang pamilya. Dahil alam po namin na ma-encourage kami sa buhay ng bawat isa. At kaya din po Lord, ang gagawin natin ngayon, no? Let's be encouraged with the truth na ang Panginoon po ay nasa atin, namatay. Naalala ko po yung kwento ng Emmaus Road po. Yung mag-asawa na naglakbay at na-meet nila si Jesus Christ. At ganun din po nangyari nung nalaman nila na or inopen ng Panginoon yung eyes nila. Okay? Ano po yung, sabi nga po nung kanta, tinapos lahat ng Panginoon yung ating paghihirap, yung mga challenges na meron tayo. At ngayon po, as we partake of these elements, mga kapatid, let's see Jesus, okay? Na siya po ay nakaupo na doon po sa trono sa right hand ng Panginoon. And He is our strength. He is our life. He is the tree of life, mga kapatid. So as we partake of this bread and wine, let's see Jesus. Lahat po nung hirap natin, kung meron po kayong mga naramdaman, kayo po mga nasa online namin mga kapatid, kung meron po kayong naramdaman, si Jesus, okay, na inako niya lahat ng ating mga karamdaman doon po sa cross. And let's rebuke those sicknesses in us. And let's receive the life na pinagkaloob niya sa atin. Hallelujah. Sige po, as we partake of this element, Father, Aba, salamat ng marami, Panginoon, na namatay ka, Panginoon, para po sa aming mga kasalanan. At inako mo, Panginoon, Lord God, even, Lord, yung aming mga karamdaman. So right now, Lord, hallelujah, we receive this element, the bread, that symbolizes, Lord Jesus, the body that was broken for us. We are the healed of God, Lord Jesus. Hallelujah. We receive strength, Lord God. We receive, Lord, refreshing, Lord Jesus, yung aming mga buto, yung aming mga kalamnan, Panginoon. Hallelujah. Sa ngayon, Panginoon, I refresh, Lord God. Naharap kami, Panginoon, sa isang linggo, Lord, na darating. Natideclare namin, Panginoon, that this is a great week, Lord, for us. Dahil kami, Panginoon, ay malakas, Lord God, sa iyong panan, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig. Lord, we receive this, O God, and we declare that we are the healed of God. Sama-sama po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Lord, we celebrate Jesus this day, Panginoon, knowing, Lord God, hallelujah, na Panginoon, you opened the veil, Lord Jesus, for us to enter in sa iyong presence, O God. And right now, Lord God, sama-sama po kami, Panginoon, na nandideklara, Lord, that we are the righteousness of God in Christ. At dahil dito, Panginoon, we have, Lord, the authority, Lord Jesus, to stand, O Lord God, even, Panginoon, to ask big things, O God, from you.
Even, Panginoon, to ask, Lord Jesus, hallelujah, breakthroughs, Lord, upon breakthroughs, oh God, in our lives. At kami to, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, hallelujah, na ginawaran mo ng lubos na kapatawaran ng aming mga kasalanan. We thank you, Jesus, oh Lord, for that forgiveness of our sins. Maraming pong salamat. Ito pa mga panalangin, pasalamat. Receive, Lord God, the truth that we are the righteousness of God in Christ. In Jesus' name, amen. Sabay-sabay po tayo. Yes, good morning, church. Purihin po natin ang Panginoon. Isang magandang araw po sa ating lahat. And it's good to be in the house of the Lord. Amen. Morning. Pwede po ba ninyong ngitian ang inyong sarili? Para maiba naman. Salamat. Ang ganda tignan pag nakasmile kayo eh. Kayo po ba ay blessed today? As ever? Amen. Sabihin natin, I thank you, Lord. I am greatly blessed, highly favored, and deeply loved by you. Pagpala po ba kayo ng ating praise and worship? Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. At hindi nyo na itatanong, this Sunday is the first Sunday na mag-co-lead ni Ate Erica. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Salamat. And of course, kasama rin nag-co-lead si Kuya Makoy sa keyboard. Yan. At for sa lahat ng mga members ng ating team, ating napakahusay na drummer si Kuya Gab. Kita nyo naman, ha? At salamat din kay Kuya Abe. Salamat. Talagang, ang sarap pagpuri sa Panginoon po, ano? Lalo tigit pag nakikita ko kayo nagsasayawan. Parang napansin ko kanina, parang maliit na yung lugar natin, ano? Hindi tayo makapag... Oo nga po, eh. Kaya naalala ko yung pinost ni Brother Joel I think it was Wednesday. Let's ask God for big things because He loves it when we ask big things from Him. Amen. So, we claim mas malaking church. Actually, meron na ako nakita. Ipa-flash natin minsan po dito sa TV. Nandito ako, akala ko may LED na tayo eh. Flash natin kung ano itsura ng church. At we appreciate yung magandang... proposal ni Brother Joel. Pastor, sabi niya, i-flash na natin sa screen ko ano yung ating ipinapanalangin na church. At yun po yung, alam kong kaagapay po kayo ng Panginoon para ito po ay i-build ng Panginoon the soonest time possible. Amen? Wala imposible sa Panginoon. And excited po ako for the Word. Sino dito excited sa Word ng Panginoon? Ang ganda na pag-uusapan natin today. And tayo po muna ay manalangin as we move on sa ating pag-aaral. Aba, we thank you dahil kami po ay dinako mo sa iyong tahanan para amin pong pagsaluhan ang iyong salita na nananagana sa biyaya. Darahin ko po, Panginoon, that you would use me as your mouthpiece nang sa gayon ay patuloy po naming maunawaan
Ang yaman ang iyong salita. Ang yaman, Panginoon, ang iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. Dalayan ko rin po, buksan mo aming mga kaluluwa na mga bagay na ito, marahil ay bago sa amin, ay pumukaw at magkaroon po, Panginoon, ng pagbabago ng aming mga isipan. Salamat, O Diyos, sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, amin po tinatamasa ang pawang mabubuting bagay dahil inangkin ng iyong anak ang lahat ng mga hindi kagandahan mga bagay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa mga katotohanan ito. And I'm asking the Holy Spirit to lead me sa aming mga pag-uusapan this morning. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, bago ako magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, gusto kong papurihan ng Diyos dahil ito pong nakalipas na isang linggo ay talaga pong napaka-productive po ng aming buong isang linggo. Of course, sa kabatiran po natin mga kapatid dito sa church ay sumakabilang buhay na tumungo na po sa Panginoon ating kapatid sa Taytay. Kaya po nakikiramay ang buong church sa mga nanonood sa atin sa Taytay, Gospel of Grace and Truth Christian Church. Sumakabilang buhay na po at tumungo na sa piling ng Panginoon si Brother Ariel Herrera. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila po ng pagdadalamhati namin at ng mga kaibigan at mga kapamilya niya, pero yung kanya pong paglisan sa mundong ito ay ginamit pa ng Panginoon para mas marami pang taong maligtas. Kasi nung 2 araw na kami po, actually 3 araw kami nandoon. And thank you, Gospel of Grace and Truth Christian Church, for allowing me to minister kasama po na ating mga kapatiran dito sa SGC. Na bagaman siya po ay lumisan, natulog na sa piling ng Panginoon, pero marami po mga kaluluwa ang binuhay ng Diyos. Maraming naligtas, we believe that. Ang daming umattend talaga. At doon namin nakita, ang dami nagmamahal sa kapatid na ito. Siya po ay supervisor ng Asahi. Yung gumagawa ng electric fan, meron na yata silang mga washing machine. Ano pa ba mga produkto nila? Plancha, no? Meron sila. Nagpaparinig nga ako, sabi ko, gumagamit din ako ng Asahi, pero hindi ako nagtagumpay. Wala akong nauwing electric fan. Pero ang dami ho nagmamahal na kapatid sa kapatid na ito. So, Brother Ariel, alam ko nasa piling ka na ng Panginoon. At sa mga hindi raw po dumalaw sa Kanya, siya na lang daw po ang dadalaw sa inyo. Yun. So, excited po kayo sa Word? At ako po excited na binabati natin, mga kapatiran natin, na bagaman pagod na pagod, ay kapiling natin today ang mga kapatid natin sa Taytay. Yan, sa Taytay. Kami po ay naroon every second Sunday of the month. At alam kong sa kabila po ng kanilang pagdadalamhati, pagod ng katawan, pero nagpupuri din po sila sa Panginoon. Amen and amen. And today, pag-usapan po natin isang napakagandang topic dahil ito po ay binuksan ating isipan last Sunday. At pinag-usapan natin yung masisidhing mga conditions ng Panginoon na ibinigay niya sa lupon ng mga tao. At inalam natin last Sunday na ito po mga conditions na ito, mga challenge na binigay ng Panginoon at inalam natin para kanino. At napagtanto natin, mamaya po babalikan ko, no? Kung kayo po ay hindi po namin nakasama last Sunday at inaalam ninyo, ano kayang sinasabi ni Laverne na pinag-usapan nila last Sunday, pwede niyo pong balik-balikan yung ating message via YouTube, yung ating YouTube channel because I believe ang Facebook yata ay nagbubura na ngayon eh. So hindi na pwedeng balikan. Pero meron po tayong YouTube channel so you could still watch yung ating previous episode. At ang ating message last Sunday ay Jesus carried my cross. But today. Bakit tonight? Ibig sabihin magkakaroon tayong evening service? Siguro si Brother Joel na bahala doon. Morning person ako. Yan, yung ating po message for today is denying oneself. Na ito po ay alamin natin, talaga bang bilang mga mananampalataya, ito po ba ay itinalaga ng Diyos para sa atin? And that's why this is our question for today. Yan. Does the Bible instruct Christians to deny themselves? Does the Bible tell Christians to deny themselves? So alamin natin, talaga bang sinasabi sa mga mananampalataya na kinakailangan po natin i-deny ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Dahil po yung Matthew 10:38, Mark 8:34, Luke 9:23, at saka pinag-usapan natin last Sunday, Luke 14, verses 25 onwards. Ito po ay may nag-iisang kapahayagan na mensaheng punong-puno ng demands talaga. At saka
challenge ng Diyos. Alamin natin, sino itong mga taong ito? And of course, last Sunday pinag-usapan natin, these were the people na may tuturing natin mga onlookers. Sabihin na natin mga meron, mga marites, they were just the spectators. At kasama rin po dito yung mga fault finders, mga pariseo at mga eskriba, also known as the experts of the law. So sila po ay binigyan mula po sa mga talatang sinabi ko kanina, Luke 14:27, na if you want to come and follow Jesus, you have to fulfill 3 things. First one is to deny yourself, and then take up your cross, then follow Jesus. So ito po ay talagang strong words. If you want to follow Jesus, you have to do these 3 things. If you want to be a disciple of Christ, you have to deny yourself, take up your cross, and follow Him. So, last Sunday po, pinag-usapan natin at napag-alaman natin, bilang mananampalataya, this is good news, church, ha? Kasi alam nyo, nung araw, kapag napapahinga ko po yung mga mensahe concerning this 3, I would call it conditions and demands, para napapaisip ako, ang hirap nun, Lord, ha? So, I have to deny myself. So, ang kaisipan natin, pag dinideny natin ating mga sarili from the pleasures of life, para bang dapat nagtitiis ka, na hindi ka basta-basta nagpapakasasa sa buhay, dapat simpleng-simple ka lang, hindi ka dapat naglalagay ng mga magagandang mga atsuwete sa mukha, hindi dapat masyadong pantay ang kilay, bagamat sinasabi ng mga kababaihan that kilay is life. Hindi kayo dapat namimili ng mga mamahaling mga damit o kumakain sa mga mamahalang restaurant because you have to deprive yourself from the pleasures of this world. So yun ba talaga ibig sabihin ng denying oneself? Pero nakakalungkot isipin, marami pong mga nagpipreach ng mensahe ito. Pero pangkaraniwan, nakikita natin kung sino yung mga nagtuturo ng ganitong prinsipyo concerning denying oneself, sila pa yung sobrang yaman ng mga mananampalataya. So kung titignan natin, parang hindi umaakma yung kanilang pinipreach sa kanilang isinasa pamuhay. So alamin natin, masama ba talagang mamili ng, kaya kung meron ka namang kakayahan, kumain sa isang masarap na restaurant, masama bang mag-Jollibee? May promotion pa, ha? Masama bang mag-Popeyes? Dapat ba dito na lang tayo kay Nanay Josie kumakain every Sunday? Huwag na lang kayo lumalabas at pupunta pa dyan sa magbubukas na Wendy's na matagal na nating inantabayanan. Dapat hindi tayo kumakain sa mga ganong klaseng restaurant o kaya naman sa, ano pa yung paboritong kinakainan nila Ate Maisa dyan? Pancake. Yan, nandyan sila lagi eh. Bawal ba yun? Alamin natin. At kung kayo po ibibili ng bag, dapat wag masyadong mahal. Yung green bag na lang na galing sa SM. You have to deny yourself, mga kapatid. Sino dito may mga green bag? Oh, dapat yan ang dala-dala nyo every Sunday. Nasa pagdadala lang naman yan eh. Di po ba? At tingnan nyo yung mga sapatos nyo, kamamahal. You have to deny yourself. Tingnan nyo ako, hindi masyado. You have to deny yourself. And then you have to take up your cross. Now, ito ba talaga yung mga mabibigat na demands na binibigay ng Panginoon? Now, last Sunday, binigyan natin ng tuon. Kaya nga po yung title natin last Sunday is Jesus Carried My Cross, because this is good news for all Christians. You don't have to take up your cross because Jesus already took your cross. Wala na pong cross na bubuhatin. Wala na talaga. And then sabi ni Jesus, then follow me. Bilang mananampalataya, hindi rin po para sa inyo invitation ni Jesus, come follow me. You know why? Nakikristo ka na eh. Paano kang magka-follow sa Kanya? It doesn't make sense. Para bang dito sa church, kunwari nandito na po kayo. Halimbawa, sasabihin ko kay Kuya Natnat, nandito na siya sa church. Bro, attend ka naman ng church. It doesn't make sense. So, hindi po para sa atin yung invitation ni Jesus, come follow me. Bakit? Because ang inyo pong katayuan ngayon, you are now in Christ Jesus. So, kahit saan man po naroon ang Panginoon at kahit saan ka naroon, kasama mo ang Panginoon. And the word in, it's a preposition of place, preposition of location. It tells you, number 1, what you are. You are the righteousness of God in Christ Jesus. And number 2, it tells you where you are. You are in Christ Jesus. So kahit nasaan ka, kasama mo ang Panginoon.
Amen. Kahit pastor, pumasok ako at nanood ako ng Fantastic Four, kasama mo pa rin ang Panginoon. Pero mahal na rin ang sine. You have to deny yourself. Tapos pupunta pa kayo sa IMAX. Naku, sobrang denial dapat yon, mga kapatid. Now, alam niyo po ba kung bakit wala na tayong papasanin na cross? Because Jesus said, it is finished. Alam niyo po ba yung krus ng araw sa mga Romano? Ito po yung matinding pagpapakasakit. Actually, hindi lang pagpapakasakit dahil ito po yung humahantong sa kamatayan. Ang krus po, na pinasa na ating Panginoon Jesucristo 2,000 taon na nakakalipas, ito po ay sa sistema po ng mga Romano, ang significance po nito ay para sa mga makasalanan. Kailangan silang hiyain doon. So, sin, shame, suffering, and death. Pero ang lahat po ng ito ay pinagdaanan na at napagtagumpayan na ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, kapag tayo po ay nagkakaroon po ng mga agam-agam, talaga bang mahal ako ng Panginoon? Talaga bang hindi niya ako iniiwan, ni pababayaan man? Remember, may pangako po ang Panginoon sa atin that He will never leave us nor forsake us. Alam niyo, napakaganda po ng talatang ito. Bibigay ko sa inyo. Mga talata actually. It's found in Ephesians 3:18-19. May be able to comprehend with all the saints. Sino po yung with all the saints? Lahat po tayong mga born-again Christians. So tignan mo yung katabi mo. Santo yan. Ganunin mo, hindi siya bato. Taba po yan, hindi yan bato, taba yan. So tayo itong kinakausap dito, may be able to comprehend para maunawaan doon po natin. With all the saints, what is the width and length and depth and height? Verse 19, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So paano tayo ma-filled with all the fullness of God para wala na pong ang mga depression, oppression? You know what? Pag kayo po inalulungkot, you have to go back to the cross. Napansin niyo po yung sabi ng verse 18? With all the width, length, and depth, and height. Alam niyo po kung ano ibig sabihin nito? It's the four corners of the cross. So for you to have this knowledge about the love of God in Christ Jesus, you have to go back to the four corners of the cross. The width, the length, the depth and height. Kaya po doon sa song na ginawa ko for Papuri 25, yung bridge part nilagay ko doon walang kasing lalim at lawak at taas sa, ano pa ba yung part doon? Sa lawak ay wagas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nilagay ko yung part na yun That's Ephesians 3:18. So ito po ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Yung width, yung length, yung depth, and the height. Ganun po katayog ang pagmamahal sa atin ng Diyos. At kaya po, mahal ka ng Diyos, wala ka ng krus na papasanin pa. And that's good news. Kung meron po kayo, kagaya ko, meron akong 2 nunal dito sa balikat. Sabi ng mga lolo ko nung araw at lola, magpapasan ka, mahihirapan ka sa buhay. Hindi po totoo yun. Kasi lahat po ng mga kabigatan, pinasan na ng Panginoon. Praise God! Pwede po natin palakpakan ng Panginoon? Para mahina yung palakpakin nyo. Ibig sabihin, wala nang krus na papasanin. So, ibig sabihin, magaang na po yung buhay natin. Amen. Now, bibigyan natin ng taon naman ngayon. Sagot na natin yung number 2. Puntahan muna natin yung denying yourself. That's what yung ating message today. It's entitled, Denying Oneself. So, ito po ba ay para sa mga mananampalataya? So, kaya po yung question natin kanina, does the Bible instruct Christians to deny themselves? So alamin natin from the scriptures. So gusto natin bigyan po ng pag-aaral itong condition na ito, na kung gusto mo maging tagasunod na ating Panginoon Jesucristo, you have to deny yourself. So muli po ang pangkaraniwan pong katuruan dito, denying oneself, dapat ikaw ay ilayo mo ang iyong mga sarili from the pleasures of this life na inihahatid ng mundo. Well, alamin natin, ito ba talaga ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya yon? In Mark chapter 8, verse 34, when Jesus had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, whoever desires to come after me, alam mo ibig sabihin ng phrase na ito? Kung gusto nyong gayahin yung mga ginawa ko, you have to do what Jesus did, to come after me, o gawin yung mga gagawin ng Panginoon. Ano bang ginawa ng Panginoon? Yung kinanta natin kanina,
Yung first part ng sa krus ay yung tinapos. Gayon na lang ang iyong pag-ibig. Nagpakasakit, iniwan ang langit upang abutin ang ating mundo, upang angkinin ang kasalanan mo. So, iniwan po niya ang komportabling langit at siya po ay nagpakasakit sa ating bulok na mundo, if I may say. Now, sabi dito ni Jesus once again, He said to them, whoever desires to come after me. So, kung iniwan ng Panginoon ng payapa at napakaganda at komportableng langit, bilang mga gustong sumunod sa Panginoon, you have to deny yourself. Iwanan nyo rin po yung comfort na inyong mga buhay. Iwan nyo rin po dapat ang mga cellphone po ninyo. Doon pa rin tayo sa 5110. Yung natawa, alam ko, naka-iPhone yun eh. 16, 1 terabyte pa. Dapat bro, magpalit ka ng cellphone. Balikan mo yung 5110 mo. Ay, meron ako noon. 1 touch. Pero bumubukas yun, 1,000 touch. Now, sabi dito ni Jesus, whoever desires to come after me, let him. Church. Sige po, pwede magbasa. Let him take up your and follow me. So dito tayo, nasagot na natin yung dalawa eh. So bilang mananampalataya, kailangan pa bang mag-follow tayo kay Jesus? No. You are now in Christ Jesus. So alamin na natin denying oneself. Ito ba'y talaga para sa atin? So meron pa pong sinabi dito ang Panginoon. Marami pong mga talata, marami mga cross-references po ito. Dito naman tayo sa Luke 9:23. Then He said to them all, if anyone desires to come after me, let him, of course, deny himself, take up his cross, and follow me. Samantala, muli po, ano na pinag-usapan natin, no? Na bilang mga mananampalataya, tayo po ay mga disipulo din. Ano ibig sabihin ng disciple, church? Ako, I believe, hindi po lahat ng disipulo ay Kristiyano. Ang mga disipulo po sa wikang Hebreo ay talmidim, sa wikang Grego ay matetes, sa English pupil or learner, sa Tagalog ay mag-aaral. Meron pong mga tao, nagiging disipulo, mag-aaral, matetes, learner. Yung iba po nag-aaral ng Biblia para pambala lang sa debate. So hindi po lahat ng mga disipulo, Christians. Pero lahat po ng Kristiyano, disipulo, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Malinaw po sa atin yon. So, wag po natin palakihin yung salitang disipulo. It's good to be a disciple. Mag-aaral, yan po ay natural sa mga mananampalataya. So kayo po ay matetes, talmidim, pupil, learner. Pero bilang mga mag-aaral, pag binabasa nyo ang Biblia, gusto lang po paalala to sa mga baguhan nating kasama, hindi po lahat na nakasulat sa Biblia ay aangkinin natin. Ipaalala po sa atin ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. So bilang mga theologians, tayo po yung mga Christians, di ba? I believe that every Christian should be a theologian. Inaaral natin ang Panginoon. Amen? So alamin natin, ano bang paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo? Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So how to rightly divide the word of truth? Dapat po ganito. All scripture were written for us to learn from, but not all scripture were written directly to us. O, paano ang illustration po dito? Para po sa mga baguhan nating kasama. Lahat po ng nakasulat sa scripture were written for us to learn from, but not all scripture were written directly to us. Okay, at paano to? Halimbawa po, meron pong natanggap na sulat si Tita Josie. Yung sulat na yon mula sa kanyang kaibigan o kapatid, si Tita Pinky, sumulat. Example lang po ito, ha? Halimbawa, sabi ni Tita Pinky doon sa sulat, kumusta na dyan? Kapatid na Josie, kumusta na rin kila Teacher Nelly, kila Laverne, blah, blah, blah. Kumusta na? So that sulat was written for us also. Now, nung sinabi ni Tita Pinky, siya nga pala, kapatid na Josie, yung utang mo nga pala, kailan mo babayaran? Hindi na po kami kasama dun. Si Tita Josie na lang yon. So that letter was written to Tita Josie directly. Nakukuha niyo po. So, ibig sabihin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi po lahat na nakasulat sa Biblia, inaangkin mo. Meron po nakasulat para sa mga Hudyo, may nakasulat sa mga Hentil, at meron din po nakasulat sa kalupunan ng mga mananampalataya. Pwedeng Hudyo at mga Hentil. Sila mga nananampalataya sa Panginoon. O tinatawag nating church. Amen? Para hindi po tayo nalilito.
na meron ka nabasa sa Biblia. Ako, mukhang para kanino ba yan? For example, itong passage na to, pag nagkakaroon ng problema ang isang bansa, maraming Christian, sa lahat ng bahagi ng mundo, pag nagkakaroon ng dilubyo, earthquake, o kaya kaguluhan sa kanilang bansa, ginagamit po nila yung 2 Chronicles 7:14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. Now, ginagamit po ito ng maraming mananampalataya. But would you believe that this passage is not written to the church? It was written for the church. Pero it was written directly to the Jewish people. Kasi tayo po, pinatawad tayo ng Panginoon, hindi dahil lumingi tayo ng apology, hindi dahil sa nagsorry tayo. We were forgiven because of the blood that was shed on the cross. Kasi masisira po ang theology ninyo eh. Pagtanggap tayo ng mga verses na hindi naman pala para sa atin. Amen? So ngayon, balikan po natin, yung pinag-usapan natin last Sunday, na kung bakit po tinatayuan natin dito sa ating church na yun pong, dito na lang tayo sa dalawa muna, no? Take up your cross. Kasi meron pong kausap ang Panginoon nung atin pong tinatalakay last Sunday sa Luke chapter 14. Ito yung mga kinilala nating great multitudes. Naalala niyo po, last Sunday, great multitudes. Itong great multitudes na ito, sila po yung mga spectators, observers, onlookers, mga marites, mga mirons, at kasama po dito yung mga fault finders, mga pariseo at mga iskriba. So, ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon na take up your cross, sa kanila po sinabi. Hindi po para sa mga mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kagaya po ni Judas, marami pong binigay na bagay ang Panginoon na iba po ang tanggap ni Judas. Diba? Napag-alaman natin last Sunday. Bakit sa mga disipulo, si Judas, sabihin niyo po Judas. Diba? Huwag kayong titingin sa paligid niyo, Judas lang. Walang Judas dito, lahat dito mananampalataya. Napag-alaman natin last Sunday, bakit si Judas, sa 12 disipulo ng Panginoon, siya lamang po ang nagkanulo sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon Hesukristo, nang sila po ay nagkakaroon ng supper, sabi niya, one of you will betray me. Yung 11, sabi sa Panginoon, Lord, is it I? Pwedeng sabay-sabay nilang sinabi, pwedeng isa-isa. Pero ang sabi ni Judas, kakaiba, Rabbi, is it I? So yun ang sagot. Kaya po, pinagkanulo ni Judas, si Jesus, dahil po pagtingin niya lang sa Panginoong Jesus, ay guro. Of course, si Jesus po magtuturo. Pero hindi po yun po ang pinakadahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Siya po inaparito para maging tagapagligtas. Siya po ang Mesyas eh. So kaya pala niya ipinagkanulo si Jesus dahil tingin lang niya sa kanya, guro. So parang ano lang siya, disciple lang talaga. Hindi niya kinilala ang si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Samantala, yun po yung ginawa ng 11. So importante mga kapatid, dahil hindi lang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Because inaaral natin yung ating tagapagligtas, kinikilala natin siya. At kapag kayo po ay tumitingin sa Kanya bilang tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay, hindi po kayo mawawalay sa Panginoon. Pero kapag minamasdan mo lang si Jesus bilang tagapagturo, pag nakuha mo na yung gusto mong makuha, pwede mo na siyang lisanin. Yun ang kaibahan. So napag-alaman natin na ang Panginoong Hesukristo, nung sinasabi niya po yung mga katagang ito in Luke 14:26-27, napag-alaman din natin last Sunday na hindi po siya masaya. Hindi siya comfortable. Kasi pagpasok pa lang po in Luke 14 verse 1, talaga yung mga mata, nung pumasok siya, ay nakatingin sa kanya, dinumero po ang galaw ng Panginoon. Kasama ng mga pariseo at mga iskriba. Actually, sinisilo pa nila ang Panginoon in Luke 14 verses 1 until 2 dahil naglagay po sila ng taong may sakit sa pagpasok pala ng pintuan ng Panginoon. Itong taong to may tinatawag na sakit ay elephantiasis, kung di ako nagkakamali, or dropsy. Namamaga po yung katawan niya. Now, ang belief po ng mga pariseo at mga iskriba in those days, kasi Sabbath day po ito Luke 14. Pag nakakita ang Panginoong Jesus ng taong may sakit, kasi hodang Sabbath day yan, papagalingin ng Panginoon. Now, bakit Sabbath day sila naglagay doon ng taong may sakit? Para siluin ang Panginoon. They were hoping to trap Jesus. Kasi under the law, pag kayo po yung nagpagaling sa panahon ng Sabbath, pwede kayong parusahan. Pwede mag-lead sa kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, kung kayo po may alagang tupa at
malapit na malaglag, hindi mo ba isa-save? Hindi po sumagot yung mga pariseo at mga eskriba. Pero ang ginawa po ng Panginoon dito sa may sakit na ito, pinagaling at para hindi masama sa gulo, pinauwi. Ang bait ng Panginoon, ano? So, hindi siya humingi ng tulong doon sa tao may dropsy. Hindi niya sinabing, pinagaling kita, ha? Back-upan mo ko, wag mo akong iiwanan. Hindi, pinauwi niya para hindi na madamay pa yung kapatid na ito. And then, pagdating sa verses 26 to 27, yung mga kausap niya po dito, ito yung mga tao nakatingin lang sa Panginoon. Ang tingin nila sa Panginoon, idolo, mga lodi lang. Ang lodi lang tingin nila sa Panginoon, modelo, pero hindi Kristo. Kaya po binanggit ng Panginoon ito, mga katagang ito, kasama ng mga pariseo at mga eskriba. Now, basahin natin ang sabi niya dito, if anyone, sabi ng verse 26, Luke 14, comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Now, let's face it, strong words po ito mula kay Jesus. Mga kapatid, sa church natin, wala naman ako sinasabing iwanan niyo yung mga magulang po ninyo. Di ba? Sinasabi ko pa nga, dalhin niyo sila sa church. At yun nga ginawa ni Ate LJ. Nung pumunta siya dito sa church, sabi ko, sama mo si mama mo. Sinama niya si mama niya. Hindi ko naman sinabi, Ate LJ, di ba? Kamuhian mo si Sister Lai. At wag mong isama. Wala naman sinabing ganun, di ba? Pero dito, ang bagsik ng sinabi ng Panginoon. Verse 27, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So these were strong words ng Panginoon. At challenges po ito at demands talaga ng Panginoon. Ito po ay sinabi ng Panginoon para kanino? Sa mga taong hindi siya kinikilala bilang tagapagligtas. Tinitingnan lang siya bilang idolo, modelo, guro, pero hindi Kristo. Kaya pa pagdating sa Luke chapter 15, 14 po ito nung napakinggan po ng mga tax collectors and sinners ang Panginoon na nagsasalita sa mga taong ito kasama ng mga pariseo at mga eskriba, pababasa natin sa Luke 15 verse 1, Then, may word na then the tax collectors and the sinners drew near him to hear him. Wow! And then sa Luke 15, doon na po niya binigay sa mga tax collectors and sinners yung tatlong parable. Parable na walang demands. The parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and of course, the parable of the lost son. Ito po ay purong parable ng pagmamahal ng Diyos. Ipinapakilala po ng Panginoon sa mga makasalanan. If you're a sinner, you have this connection with the Savior. Kaya sila'y lumapit. Hindi sila lumayo sa Panginoon. So lalo silang na-inlove sa Panginoon. So gaya po ng mga taong kausap ng Panginoon in Luke 14, na tinitingnan lamang po ang Panginoong Hesukristo bilang idolo. Kasi pag idolo, gagayahin nila. Bakit kaya? Kasi po ang Panginoon nung araw, for your information, pag siya po ay lumalabas ng kalsada, maraming sumusunod sa Kanya. Siguro sinasabi ng iba, anong meron itong taong ito na cool at gusto nang gayahin? So ito po yung mga taong tinitingnan lang siya bilang idolo, modelo. Now, alam niyo po ba, pag tinitingnan niyo ang Panginoon bilang idolo lang, modelo o guro lang, hindi mo siya tinitingnan bilang Kristo, puro demands po ibibigay sa iyo ng Panginoon. Bakit ko nasabi? It's a challenge ka ng Panginoon. Meron pong isang tagpo sa Biblia, it's found in Matthew chapter 19, na kung saan nagkaroon po ng huntahan o pagpapalitan po ng tanong at tugon. Itong isang mayamang binata o binatang mayaman at ang Panginoong Hesukristo. Makita po natin mula sa kanilang conversation kung paano po tinugon ng Panginoon ang katanungan itong binatang mayaman na ito. So, pwede nating isipin na siguro sa panahon natin ngayon, pwedeng rin to, parang influencer. So parang isa siya sa mga tao nung araw kung meron ng Facebook ay hello guys, welcome to my channel. So pwedeng successful na vlogger. Hindi po ito yung mga vlogger na pag nakikinig ng salita ng Panginoon, nagbablog yung ulo, naiidlip ibang vlogger yun Ito yung vlogger din marahil. So sundan natin ang istorya. Matthew 19, 16 till 22. Now behold, one came and said to Jesus, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Verse 17. So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one. That is God. Now sinasabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti. Diyos lang.
So Jesus was implying that He is God. Wag mo lang ako kilalanin bilang teacher. But if you want to enter into life, if you want to, in other words, if you want to experience eternal life, you have to keep the commandments. So ano pang ginawa ng Panginoon? Binigay niya yung commandments. Verse 18. He said, balik tayo sa 18. Which ones? Sabi nung tinanong niya si Jesus, binigay yung kautusan. Which ones? Jesus said, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. So binigay niya yung 10 commandments. Hindi man kompletong 10 ito, pero binigay niya po yung konteksto ng kautusan. And then sabi nung lalaki, medyo presko tong taong binatang ito eh. Pakilagay nga sa verse 19. Honor your father and your mother. At tinuloy pa pala ng Panginoon doon. And you shall love your neighbor as yourself. Verse 20, the young man said to Jesus, all these things I have kept from my youth. Wow, medyo hindi lang cool, presko pa, no? All these things I have kept from my youth. Lahat ng ito ginawa ko noon, kabataan ko pa. Ano pa bang kulang ko? Pwedeng ganun, ang sabi niya. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, magkaroon kayo ng mental movie, para bang nanonood kayo ng pelikula. So, ganun ang dating niya, no? Lahat ng ito nagawa ko noon, kabataan ko. So, ano pa sa tingin mo ang kulang ko? And then, sabi ni Jesus sa kanya, if you want to be perfect, so sabi ng Panginoon, nagawa mo na pala lahat, perfect ka na pala. Pero hindi ka pa perfect. Sabi niya, if you want to be perfect, so ibig sabihin, nagawa mo yung 10 commandments, hindi ka pa perfect sa estimation ng Panginoon, sa kanyang panuntunan. Now, if you want to be perfect, why? Because only perfect people will go to heaven, mga kapatid. Hindi ka makakapasok sa langit pag hindi ka perfect. Amen? Do you believe it, church? Dapat perfect kayo. Pero buti na lang, tayo po'y tinubos ng Panginoon, kaya sabi mo sa katabi mo, perfect. Perfect ang katabi mo. By the grace of God. Amen. Now, sabi niya dito, if you want to be perfect, ito mabigat. Now, take note, church, ito po ay rich young man. Mayaman siya. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. See? Etong taong to, inimbitahan ng Panginoon, come follow me. Mananampalataya po ba siya ng Panginoon? No. Wala nang relasyon eh. Bakit walang relasyon? Let's go back to verse Dito muna tayo sa verse 16. Let's go back to verse 16. Now behold, one came and said to Jesus, good teacher. Ano pong turing niya kay Jesus? Kagaya ni Judas. So pwedeng Judas Junior ito. Pag sinabi natin Judas, hindi masama, parang masama kasing pangalan na Judas masyado, no? Hindi nagbabayad sa jeep, nangi-scam, budol. So ito po, kagaya ni Judas, tingin nila sa Panginoon, Panginoon natin, tingin natin kay Jesus, Panginoon eh. Pero ang tingin nila kay Jesus, teacher lang. O, balik tayo sa verse 22. Kuya Eman, pakilagay nga sa verse 20. Yeah, thank you. But when the young man heard that say, ano sinabi ng Panginoon? Go, sell all that you have, and then lahat na napagbentahan mo, give it to the poor. Ito po ang kanyang reaction. He went away sorrowful. Kanina, ang lakas ng dating niya. No? Parang gano'n. Bigat na yung mga paa. For he had, why? What? Great possessions. Hindi ko pwedeng gawin yun. Mga kapatid, bilang mananampalataya, dito sa church, may naalala ba kayong sinabi ko na, mga kapatid, gusto yung pagpalain kayo ng Diyos, bigyan nyo sa akin ng mga ATM ninyo. Pati password. Wala naman, di ba? And even ng Panginoon, wala namang sinasabing ganon. Ngayon kayo pinagbibigay out of the abundance of your generosity. Pero hindi kayo pinilit ng Panginoon. At kahit po dito sa church, hindi po namin pinipilit. It's a revelation. Pero bakit dito sinabi ng Panginoon, if you want to be perfect, go, sell everything that you have. And then, ipambahagi mo sa mga mahihirap, and then come follow me. Wow, hirap nun, ha? Mga kapatid, kaya pala, nalalambot na siya nung patapos ng usapan niya. Wala na siyang sinabi. Wala na siyang sinabi. Now, bakit ganon, mga kapatid? Kung sana, tingnan niyo po let's go back to verse 16. Punta tayo sa verse 16. Di ba, unat, ang tawag niya, good teacher. So, walang relationship. And then, sabi niya, what good thing shall I do that I may have eternal life? Bakit binigay ng Panginoon Jesucristo yung 10 Commandments?
Because tinatapatan ng Panginoong Jesus yung taong ito because he was asking the Lord, what shall I do? So, sino nakapronta? Ay. Alam niyo po ba, yung kasalanan ng tao, original sin, pride. P-R-I-D-E. Anong nasa middle nung mga letters na to? I. What shall I do? Anong kailangan kong gawin? So, pinupronta niya yung sarili niya. Pag pinupronta niyo sa Panginoon ang inyong kayang gawin, He will give you the 10 Commandments. Because the 10 Commandments is asking a perfect obedience. Kasi pwede naman sabihin ng Panginoon dito, gusto mong makapasok sa buhay na walang hanggan? Accept me as your Lord and Savior. Hindi eh. Hindi ganun ang sinabi ng Panginoon eh. He gave him the 10 Commandments or the Commandments. Amen? So kapag tayo po, pinupronta natin sa Panginoon yung ating mga sarili, He will give you the 10 Commandments. Now, tuloy natin. Saan na ba tayo? Nasusundan niyo po ako, church? So, walang relationship po itong taong ito. So he said to him, why do you call me good? No one is good but one. That is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. The young man said to him, all things I have kept from my youth. What do I still lack? Alam niyo po, wala po nakakasunod ng kautusan. Kung meron mang isa, pero hinihingi po ng kautusan 100% obedience for you to enter heaven. Pero wala ni isa. Sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, you are guilty of all. Now, bakit po binigay ng Diyos ang kautusan? It's for us to realize yung ating need for a Savior. And that's why God gave up His Son for us. So, na-realize natin, Lord, hindi ko kayang tupdin ng kautusan. Alam niyo ba, pag sinabing kautusan, hindi lang 10, mga kapatid, you have to fulfill everything. Ilan po ang 10 Commandments? Di ba 10? Oh. Nakasagot niya si Kuya Junex. Tapos, meron pang tinatawag na Levitical Law. Ilan po ang Levitical Law? 603. Mga kapatid, sa mga baguhan natin kasama. So, 603 plus 10, that's 613. You have to fulfill everything. Once again, sabi ng James 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law, nagawa mo 612, but you missed one, you are guilty of all. Kasi po hiningi na kautusan, hindi po 99.5%, hindi 99.9%. It should be 100%. Ang law po, nagbibase siya sa obedience ng tao. But praise God, binigay po ng Panginoon ng Diyos, ang Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. And through His obedience, tayo pong mga nanampalataya kay Kristo at kinilala natin siya. Hindi lang iidolo, hindi lang modelo, hindi lang guro, bagkos kinilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil hindi natin kayang gawin ang kautusan, may nagligtas sa atin at meron po nag-fulfill ng law, and that's why when we put our faith in Jesus and His finished work on the cross, tayo po ay makakapasok sa langit. Not because of our obedience, but because of His perfect obedience to His Father, to the Father's will. Amen. Kaya kung kayo pinanampalataya sa Panginoon, definitely makakapasok kayo sa langit. At kapag nag-rapture po, sigurado yun. Kaya exciting po ang rapture. Hindi po kayo dapat natatakot sa rapture. Okay. So sa atin po, pag lumapit tayo sa Panginoon, di ba? Dahil nakikita natin, dininay na po ninyo inyong mga sarili. Ibig sabihin, hindi tayo kagaya ng binatang ito. What shall I do to inherit eternal life? Anong ginawa natin nung nasa rock bottom na po tayo? Sabi natin, Lord, wala akong kakayahan, wala akong kapangyarihan to save myself. And that's already denying yourself. So to answer the question, does the Bible instruct Christian to deny themselves? Hindi na po. Ang ini-instruct ng Bible to deny themselves ay mga unbelievers pa. Pero kung Christian na po kayo, you don't have to deny yourself. Yan po mga verses na binasa natin concerning denying oneself does not, hindi po ito para, hindi na po ito para sa mga mananampalatayang kagaya mo. Because you already denied yourself when you accepted Christ as Lord and personal Savior. Paano kung dininay, Pastor? Sinabi mo sa Panginoon, Lord, I need you. Kasi hindi ko kaya iligtas sa aking sarili. That's denying your capability and capacity.
to save yourself. So sinabi ng Panginoon, ikaw ang kailangan ko. Dinanay mo sarili mo. Itinakwil mo sarili mo na sinabi mo, wala akong kakayahan. Praise God, church. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. So dito po tayo, mga kapatid. And one thing more, mga kapatid, tingnan niyo po yung binatang mayamang kanina. Hindi siya makakapasok ng langit. Sabi ni Jesus, you have to keep the commandments. Pero sabi niya, I have kept everything from my youth. Hindi po totoo yun. Dahil sa totoo lang, ang galing, ano? Hindi totoo yun, pero sa totoo lang. Nung sinabi ng Panginoon, go sell everything that you have, and then yung iyong pinamili, ibigay sa mga mahihirap. Now, alam niyo po ba, sumablay siya dahil nanlambot siya, hindi niya ginawa eh. Hindi po siya sumunod sa pinaka-first commandment. Ano po yung pinaka-first commandment? Kuya Eman, pakilagay nga sa Exodus chapter 20. I think nandyan yan eh. Yan. You shall have no other gods before me. Now, bakit po mahirap niya ipamigay at ibenta yung kanyang ari-arian? Because, rewind tayo. Because, ang dinodiyos niya, yung kayamanan niya. So, church, kapag kayo po'y masyadong alipin ng kayamanan, ang dinodiyos niyo yung kayamanan. Hindi ang Panginoon. Kaya po dito, hindi totoo yung sinasabi niya, I have kept everything from my youth. Kasi, commandment number 1 pa lang, sablay na po itong taong to. Amen, church? Nakukuha niyo po? Nasusundan niyo ako? Okay, tapusin na po natin. Dahil, ang ganda po ng pinag-uusapan natin. So, mga kapatid, wala na pong kailangang denial tayo sa ating mga sarili. But all you have to do, accept the fact that Jesus did everything for you. Yun po ang kailangan. Wala nang denial. Di ba marami mga taong naghihiwalay kasi nagdi-deny eh. Tayo hindi natin i-deny. I-accept natin ang katotohanan na once upon a time, I denied myself. You denied yourself before God. Kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya po sabi ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kuya Eman, pwedeng pakilagay dun sa part na bibilisan ko na lang, na would you know what happened to you the time you received Christ as your Lord and personal Savior? 4 na bagay po ang nangyari sa inyo. 4 na bagay. When you accepted Jesus as your Lord and Savior, these things happen to you. Number 1, tingnan niyo po ito You have to believe this, church You have been crucified with Christ. So ano nangyari kay Kristo nangyari sa inyo? You have been crucified with Christ. Nasaan ba ang mga verses? Romans 6:6. Knowing this, that our old man was crucified with Jesus Christ. So yung dati mo makasalanan, ipinako na kasama ni Kristo, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Because today, you are slaves of righteousness. Alipin ka na ng katuwiran ng Diyos. Ikalawa, hindi ka lang crucified with Christ. You died with Christ. Amen. Romans 6:7-8. For he was died has been freed from sin. Kaya po pinalaya na tayo sa kasalanan. And verse 8, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Now, para hindi na po mabuhay ang inyong old self, you were buried with Christ. So, nakalibing na. Hindi na kayo pwedeng tumayo. Yung dating ikaw, patay na yon. Romans 6:4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Pero hindi po natapos dito ang kwento. Ika-4, nilibing ka kasama ni Kristo. Pero, nung nabuhay maguli ang Panginoong Jesucristo, you were raised to life with Christ. Amen? Is that good news? Kaya po tayo ay binigyan po ng bagong buhay ng Panginoon. Amen. Kung paano po siya nabuhay na maguli, binuhay din po kayo. Romans chapter 6 verse 5, for if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Sa pang talata. Romans 6:11, likewise, you also, church, this is for you. Recon, pag sinabing recon, kung ano po ang nangyari na katotohanan, you have to believe it. For example, pag sinabi kong recon, that I have, kunwari lang po, pero I declare, 1 million, I have 1 million in my bank account. Pag sinabi kong recon, hindi ako nagsasabi ng
ng talinhaga. It's the truth. Sabi dito ng talata, reckon yourselves to be dead indeed to sin. Ang ganda nung ginamit dito ng Biblia, no? May indeed. Patay ka na talaga sa kasalanan. But, this is good news, alive to God in Christ Jesus our Lord. So what happened to you? You have been crucified with Christ, died with Christ, buried with Christ, and then, hindi natapos doon. You were raised with Christ. Kaya po meron tayong bagong buhay. Anong sabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Galing, ano? So, wala na pong denying oneself na mangyayari, mga kapatid. And this is good news. Now, tapusin na po natin at balik na natin sa question. Does the Bible instruct Christians to deny themselves? Hindi po. Yung pong mga talatang nagbibigay ng mga conditions that you have to deny yourself, take up your cross, and then come follow Jesus. Ito po ay para sa mga unbelievers. Pero kung kayo po'y mananampalataya na, hindi po para sa inyo yung mga talatang iyon. Amen? At tayo po ay nag-concentrate sa Luke chapter 14, verses 25 till 27. So this is our solution for today, mga kapatid. Child of God, sino pong kinakausap dito? Sino ang child of God? Tayo. Di ba? There is no need for you to deny yourself but to accept the truth that you are dead indeed to sin but alive to God in Christ Jesus our Lord. Because once upon a time, nung kinilala mo ang Panginoon, sabi ng Ephesians 2 verses 8 till 9, for you have been saved by grace through faith in Christ Jesus, of course. It is a gift. Amen? Anong ginagawa sa gift? Tinatanggap. Not of works, lest anyone should boast. So nung time na yon, mga kapatid, you already denied yourself before God. Sinabi mo, Panginoon, walang kakayahan ang isang katulad na ito. That's denying yourself. Wala akong kapangyarihan para iligtas sa aking sarili. That's why I need you, Jesus. Amen? So, wala na po kailangang denial o denying. Ang kailangan lamang po natin sa panahon natin ngayon bilang mananampalataya, accepting the truth that you are indeed dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Amen, church? Now, ilan po mga talata pa before we end. Romans 6:5, for if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Amen and amen. Ephesians 2 verse 6, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Alam niyo po, ang kinalalagyan natin, even though nandito pa po tayo sa lupa, we are seated with Christ Jesus in the heavenly places. Kaya po, once again, yung sinabi po ng Panginoong Hesukristo, even yung come follow me, hindi po yun para sa inyo. Bakit kayo magpa-follow? Kay Kristo na kayo. Di po ba? Is that good news, church? Hindi ka na susunod sa Panginoon. Kasama mo ang Panginoon, and that's why He's saying to you, I will never leave you nor forsake you. Wow! Kung ano man po mga problema kinakaharap ninyo, pakiramdam nyo lang iniiwan kayo ng Panginoon, pero hindi po. Have faith, hindi ka iniiwanan ng Panginoon. Hindi ka lang niya hindi iniiwan. Pwede ka namang, di ba meron tayong mga kaibigan? Hindi ka iniiwan, pero nakatunganga lang. Wala ring tulong, bigat lang. Pero ang Panginoon, pag may problema, hindi ka niya iniiwan. Pero hindi ka pa niya pababayaan. Ang mga kaibigan natin, pwede hindi ka niya iwan. Pero pwede ka niya tulugan. Kasama mo siya, pero natutulog. Pero ang Panginoon po, hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya tutulugan, hindi ka pa niya iiwan at pababayaan. Amen, church? Di ba napakabuti po ng Panginoon? Ephesians 1 verse 6, with the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted in the Beloved. You are accepted in the Beloved, and that's why the Holy Spirit indwelling your born again spirit. Kahit nasaan ka, hindi ka iiwanan ng banal na Espiritu. Now, basahin na lang natin sa Tagalog, mga kapatid. Binasa ko na sa English ito kanina. One last verse. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon. This is for you, church. This verse is for you. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen? At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog na kanyang buhay para sa akin. Kaya mga kapatid,
Pag nagbabasa kayo ng Biblia, huwag niyo tinatanggap yung mga conditions, mga demands na nakasulat doon. Those passages were not written to you. Of course, these passages were written for you to learn from. Pero hindi na po yun para sa inyo. Kasi mga kapatid, you don't have to follow Jesus. Kasama mo ng Panginoon. You don't have to carry His cross. Dinala na niya ang kanyang krus. And you don't have to deny yourself before Him. Kasi once upon a time, tininay mo na sarili mo eh. Sinabi mo, wala akong kakayahan, Lord. Pero ikaw meron. And that's why, nung ikaw ay tumawag sa Panginoon, hindi ka napahiya. Piligtas ka ng Diyos. And forever, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan man. Amen? Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Amen. So, denying oneself, hindi na po natin gagawin yun. At kung kayo po ay may kakayahan naman na kumain sa masasarap na restaurant, iniiwan ko to kanina na tanong eh, pwede ba akong kumain, pastor, sa Popeyes? Basta may pambayad kayo, walang problema. Pero pinakamainam, pagkakain kayo doon, yayain nyo kami. Yun ang pinaka-the best na. Amen, church? So pwede. Pwede ba kami mamasyal? Kasama ng pamilya ko. Pumunta ng Tagaytay, ng Boracay. O kaya naman, medyo malayo. Saan ba? Sa Parañaque? Sa Sukat? Kasi dati naging beach resort ang Evacom, di ba? Naalala nyo nung bumabaha? Sa Prinsa. Sasama kayo ni Gab sa Prinsa. So, pwede po tayong mamasyal. Pinagpala kayo ng Panginoon. Amen, church? So, huwag niyo i-deprive ang sarili ninyo. Gusto niyo kumain, basta may pambayad. Isama niyo kami para mas lalong masaya. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Now, before we sing, napakabuti po ng Panginoon and He loves you so much. Kung meron po dito gusto tanggapin ang paanyaya ng Panginoon, this is your time to deny yourself before God. Sabihin natin na wala tayong kakayahan. Gusto mo maligtas? Ang dali lang maligtas. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, this is denying yourself. Kasi kinikilala mo sarili mo, hindi ikaw ang Panginoon ng buhay mo. Hindi rin ikaw ang magliligtas sa sarili mo. Si Kristo lang. And then, believe in your heart that He was raised from the dead, then you shall be saved. That's simple. So sa mga nanonood po online, I would like to invite you to accept and receive Christ as your personal Lord and Savior. Pag siya po'y kinilala mo bilang Kristo, magiging guru mo rin po siya. Tuturuan ka niya. At sabay-sabay po tayo mag-aaral dito sa ating church. So, pwede po ba natin gawin yun? Even po sa mga tao dito, kung gusto nyo tanggapin ng Panginoon, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, itinatakwil ko ang sarili ko. At kinikilala ko na sadyang wala akong lakas, wala akong kapangyarihan para iligtas ang aking buhay mula sa kapahamakan. Kaya naman, simula sa araw na ito, Jesus, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa iyong kamatayan, winakasan na ang aking kasalanan. At tanging ikaw lang ang may kapangyarihan para iligtas ang isang katulad ko. Salamat po dahil hindi ka nanatiling patay dahil makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay mula sa kamatayan. Bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng aking Diyos. O Diyos, maraming salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan at ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, mga nandito sa church at those who are watching online, kung sumabay po kayo sa panalangin ito, hindi mo na kailangan i-deny ang sarili mo. Tapos na. Katatapos mo lang i-deny kasi tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. So welcome to the family of God. Sigurado makakapasok ka sa langit. Dahil ikaw ay pinaging sakdal, perpekto sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayo, church. At tayo po ay aawit sa Panginoon habang nagpapasalamat dahil sadyang pinadali ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Samahan po natin ang ating praise and worship team. Sa kamatayan mo, Amen. sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat Ang kasalanan ko. Come on, church. Inako mong Ganap, sa sakit at paghihirap, di
Liligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Sa kamatayan mo. Oh, salamat, Panginoon. Krus ng Kalbaryo, Binayaran ng lahat ang kasalanan ko, inako mo dusa, sakit at pag-ihina. Liligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Purihin ka, Purihin ka, Jesus, sa krus lubos. Sabi ng song, kanyang tinapos. Alam niyo, mga kapatid, at mga nanonood online, halimbawa po dumating ang Panginoon, at dumating ang Panginoon 2,000 years ago, at sabi ng Diyos, anak, bababa ka sa lupa para gayahin ka ng mga tao. Ikaw ay magsisilbing modelo sa kanila. At makalipas nito, ikaw ay babalik dito sa langit. Alam niyo kung yung pong ginawa ng Panginoong Hesukristo, walang maliligtas sa atin. Kasi wala rin pong magaganap at hindi tayo magtatagumpay para gayahin ang Panginoong Hesukristo. Hindi tayo maliligtas. Lalo tayo mapapahamak. Pero dahil mahal ka ng Diyos, hindi po yun ang ginawa ng Diyos. Hindi niya binigay ang kanyang bugtong na anak para magsilbing modelo o idolo lang. Nilaan niya ang kanyang bugtong na anak para maging Kristo, tagapagligtas. At dahil kayo po ay nanampalataya sa Panginoon, kinilala mo siya, hindi lang modelo, hindi lang bilang idolo, hindi yun. Kinilala mo siya bilang Kristo, tagapagligtas. Kaya po sa oras na ito, anuman po mga problema meron kayo, kabigatan, pwede tayong humingi ng tulong sa Panginoon dahil siya pong ating Kristo. Amen? And this is good news. At wag po kayong mag-aatubili, wag kayong mangingimi na lumapit sa Diyos dahil tatay niyo siya at anak kayo. Ang layunin po natin dito sa church ay patuloy po ninyo maintindihan at maunawaan ang puso ng Diyos. Marahil kani-kanina lang lumalayo ka sa Diyos, nahihiya ka sa Kanya, pero ngayon po nagkakaroon ng metanoia, change of mind, nakikilala mo siya na pwede palang lumapit sa Diyos. Dahil una, hindi siya galit sa'yo. Ikalawa, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi lang siya basta Diyos, siya po'y tatay, aba natin, ama natin. So mga kapatid, I would like to invite you na sabihin sa Panginoon lahat na ating kabigatan. Kalakip ay pasasalamat. Pwede po ba yun, church? So, mananalangin po tayo. Buksan ninyo inyong mga bibig. Sanayin na po natin ating mga sarili pag nakikipag-usap sa Kanya. Huwag lang laging, o Diyos, pwedeng Aba, pwedeng Itay, pwedeng Daddy, pwedeng Papa. Paano mo tinatawag ang tatay niyo? Tawagin niyo ang Diyos. Pwede po ba yun? Sige po tayo po manalangin. Aba, nakikita niyo po ang iyong mga anak at salamat. Kami po ay malayang nakakalapit sa inyo sa pamagitan ng panalangin dahil sa iyong bugtong na anak na si Kristo na kung saan 2,000 taon na nakakalipas, ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, na isa katuparan ang iyong pakay at kalooban. Siya po ay namatay sa katubusan ng aming mga kasalanan. At makalipas sa 3 araw, siya po ay nabuhay na maguli bilang patutuo na kami po ay malaya na sa kasalanan dahil pinaging matuwid mo na sa iyong harapan. Kaya naman sa oras pong ito, kinikilala po namin kayo bilang aming Ama at inilalapit po namin ang aming mga kabigatan sa buhay. Church, buksan po natin ating mga labi. Sabihin mo sa Diyos, sa iyong Ama, sa iyong Tatay, ang lahat ng mga problemang ito at umasa po kayo na tinugon na po ito ng Diyos. Come on, church. Aba, naririnig niyo po ang puso ng bawat isa. Kasama namin dito sa on-site and even online. Salamat po dahil kayo po ay nakikinig sa iyong mga anak. Hindi lang kami basta mga disipulo ng iyong anak na si Kristo, kundi kami po yung mga anak mo, O Diyos. Napapakinggan mo lahat ng kanilang mga karaingan, mga sakit ng kanilang damdamin at ng kanilang mga puso. Salamat po. Dahil sabi mo sa iyong salita, ilagak namin ang aming mga kabigatan sa buhay dahil kayo po ay nagmamalasakit sa amin. At yun po ang aming ginagawa sa mga oras na ito. At ngayon pa lang, Panginoon, ngayon pa lang, O Diyos, ngayon pa lang, aming Ama,
Inaangkin na po namin ang mga solusyon, ang mga tugon sa aming mga panalangin. Salamat po, O Diyos, dahil kayo po ay nananagana sa biyaya at pagmamahal. Salamat, Aba. Salamat, aming tatay. Salamat, aming ama. At ito po aming panalangin ng pagpupuri at pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. Stay blessed, everyone. Maraming salamat po for joining us today. See you next Sunday. Sige po, tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.